Samantala, inabot ng 5 oras ang ikalawang araw ng deliberasyon ng House Justice Committee para sa pagtalakay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sentro ng deliberasyon ang 6 na grounds ng ikatlong impeachment case laban kay Duterte na parte ng proseso sa pagtukoy ng sufficiency in substance nito. Narito ang kabuuan ng balita. Sa ikalawang araw ng pagtalakay ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, tinalakay ng mga miyembro ng komisyon ang nilalaman ng ikatlong impeachment complaint para sa pagtukoy ng sufficiency in substance nito. Ito ay matapos kilalanin ng komite na sufficient in form ang third at fourth impeachment complaint sa hearing noong Lunes, habang isinantabi ang unang reklamo at binawi naman ang ikalawa. Ipinresenta ni ML Party List Representative Leila de Lima na endorser ng kaso ang 6 na specific grounds ng ikatlong impeachment complaint, reklamong inihain ng grupo ng mga abogado at kaparian, maging ang ilan sa mga facts na sumusuporta rito. It sufficiently substantiates 5 general constitutional grounds: culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, betrayal of public trust. Katapos naman po, the complaint contains a statement of facts, narration. These factual allegations as laid out are not isolated from the constitutional grounds for impeachment. Rather, several of them are intertwined with, and in some instances, subsumed under the 6 grounds for impeachment alleged in the complaint. So ang aking pong presentation, papakita ko na po kung ano yung mga examples, kung ano yung mga importante mga factual allegations, and then I will link it to the discussion of why they are constitutive of the offense charge as enumerated. Sa loob ng higit 5 oras na pagdinig, isa-isang binusisi at tinalakay ng mga miyembro ng komite ang bawat grounds ng reklamo maging ang nilalaman ng bawat alegasyon. Ayon sa mga mambabatas, kinakailangan ng malalimang pagsisiyasat sa bawat alegasyong nakapaloob sa reklamo upang masiguro na hindi magagamit ang impeachment process sa politikal na mga agenda. Kabilang sa mga tinalakay ng mga miyembro ng komite kung mayroon bang makapagpapatunay na direktang may kinalaman si Duterte sa umano'y maanomalyang disbursement ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Kinwestiyon din kung saklaw ng jurisdiksyon ng impeachment proceedings ang alegasyon ng anomalya sa DepEd, lalo pat hindi naman umano impeachable position ang pagiging DepEd Secretary. Hati rin ang naging posisyon ng mga miyembro ng komite patungkol sa alegasyon kaugnay ng pagbabanta ni Duterte laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ang ilan naniniwalang may bigat ang alegasyon, habang para sa iba wala namang naging akto na nagkaroon nga ng assassination. Samantala, hindi pa nagkaroon ng desisyon ng House Justice Committee sa sufficiency in substance ng third impeachment complaint at hihintayin munang matalakay din ang fourth impeachment complaint sa pagdinig bukas. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.